So, good news tayo ngayon, mga kababayan. Pag-usapan po natin itong malaking proyekto ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Mindanao. So, hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjanay. I'm back for another vlog today. Kamusta po ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga masugid po nating taga-subaybay, mga subscriber, mga followers natin dito sa YouTube and Facebook. No? Pag-usapan po natin itong malaking proyekto ngayon doon po sa Mindanao. Ito po ay project po ni PBBM at I'm sure stress na naman po dito mga sangkay yung mga anti-Marcos. No, anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na dito sa YouTube at ilang tulog na lamang po 1.5 million subscribers sa po tayo. So road to 2 million subscribers tayo mga kababayan. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Alright? So sa lahat po ng mga nanonood ng mga Solid Sangkay ngayon, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito. Sa mga nasa YouTube, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Mga nasa Facebook pala, hindi pala sa YouTube. Mga nasa Facebook, follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto ang balita ngayon. Pag-uusapan po natin itong malaking project. Ayon po dito mga sangkay, isa pong paliparan ang aayusin ngayon doon po sa Davao Oriental. Ito po ay doon sa Mati, Davao Oriental. Ayon dito, ang isang paliparan na ipinangalan kay dating unang ginang Imelda Marcos sa Mati, Davao Oriental sa ilalim sa malaking rehabilitasyon at pagpapalawak upang magsilbing isa pang mahalagang gateway para sa negosyo at turismo sa bahaging ito ng Mindanao. Alam nyo mga sangkay, maraming mga airport ngayon ang kailangan po talagang i-improve, no? Hindi po yung pinapabayaan lamang kasi halimbawa na lamang po yung airport natin sa Manila International Airport, yung NAIA. Kung tinatawag ko diyan mga sangkay MIA or Manila International Airport. So, yung airport na yan, mga sangkay, matagal pong napabayaan, no? Hindi po nag-improve. During the time of Tatay Digong, nag-improve naman po siya, bahagya, no? Pero hindi po talaga yung tipong naging isa sa mga pangmalakasang airport sa Asia. Kahit sa Asia lang, no? So, ngayon, sa panahon po ni PBBM, maraming mga airport sa buong Pilipinas ang pinapaayos. Kagaya na lamang po mga sangkay, nitong mga airport. O, ito na lamang po. Sige, pag-usapan natin itong NAIA ngayon mga sangkay. Na si Ang po ang nagmamaniubra, no? Para po isaayos ang airport na yan. May iba din mga sangkay na mga project na partner po ang government pag papagawa ng mga malalaking airport. Kagaya po doon sa Bulacan. Na sinasabing isa po yun sa magiging world-class airport kapag ka natapos. So marami po ngayon mga sangkay ang pinapaayos. Kasi syempre, nabubuhay po tayo sa advanced world, no? Advanced na panahon. Kailangan po mas maging moderno din po ang mga airport. At ako nga po nagpapasalamat mga sangkay kasi ngayon, andun sa amin, sa Samar po ito mayroon na rin pong airport, no? Bagamat hindi pa po nag-ooperate pero I think this year, magkakaroon na po ng operation. So, nakakatuwa, no? At itong mga project na ito, mga sangkay, na bahagi po ng Build Better More, hindi po yan napag-uusapan. Kasi nga po, tulad ngayon, ano ang napag-uusapan, mga sangkay? Ang napag-uusapan, itong mga awayan ng mga politicians. 'Di ba? Itong mga chismis ng mga DDS. Chismis ng ibang mga politiko, patungkol kay PBBM, patungkol sa kung ano pa mga project. Pero ito bigyan ko lamang po kayo ng kaunting idea, no? May mga project po ngayon. Ang pamahalaang ito na magugulat ka sa laki ng budget. At alam nyo kung saan nanggaling? Yun yung palaisipan. Saan nanggaling? Kasi kung sa gobyerno manggagaling yan mga sangkay, kukulangin ang budget. May something na nangyayari sa pamahalaang ito na hindi ko na siguro pa
sa ngayon masasabi, hangga't hindi pa nagsasalita ang mga Marcos, hayaan po natin mga sangkay sila ang mag-reveal. Pero tandaan nyo lang ang word na Marcos Wealth. Tandaan nyo lamang po yan mga sangkay. Basta i-check nyo po yung mga numbers ngayon ng mga project. I-check nyo yung mga halaga ng mga proyekto na yan. Kasi if you remember, nung time na si Pangulong Marcos, ang tatay ni BBM, ang nakaupo, yung mga project sa buong Pilipinas, karamihan po sa mga project na ito, hindi po galing sa kaban ng bayan. Yun yung tinatawag nila mga sangkay na ill-gotten wealth. Diba? Ill-gotten wealth. Kasi nga hindi nila mahulaan saan nga ba kinuha itong pera? Bakit may ganito kalaking halaga? Ang hindi nila alam mga sangkay, siguro bulag-bulagan na lang. Kasi ang totoo, hindi ill-gotten wealth, kundi Marcos wealth. So ngayon, ang tanong dyan, mga sangkay, nai-implement na ba? Ito, konting nai-implement na ba ng administrasyong ito ang last will and testament, no? Ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. I'm sure marami sa atin, lalong-lalo na po sa mga solid sangkay, alam po ang kwento dyan. At hindi po yan basta kwento lamang, nakatang-isip. Yan po ay realidad. Mayroon po mga dokumento dyan, mga sangkay. I-check nyo po sa Google. Si PBBM ay nakikipag-usap sa mga, halimbawa na lamang po yung World Bank. Diba? Nako, medyo malawak po pag-usapan yan. Pero ito na lang, ma-excite na lamang po tayo. This 2025, ipapatayo po yung sandamakmak na mga higanting project sa buong Pilipinas. At isa na po doon, ang pinakamahabang tulay na ipapatayo sa Pilipinas na magiging second world longest bridge in the world. Kasi yung pinakauna mga sangkay, doon po sa, tawag dito, sa China Yun po yung pinakamahabang tulay talaga. Pero, sisigundahan po yan ng Pilipinas. Anong mangyayari? Ipagdudugtong lang naman ang Bataan at Cavite sa gitna po ng dagat. Ganyan po kahaba ang project na yan. So, sabi dito, ito naman sa airport mga sangkay, ayon sa tanggapan ng impormasyon ng MATI, ang proyekto sa pagpapaunlad ng paliparan ng MATI ay mag-upgrade sa kasalukuyang mga pasilidad ng paliparan upang matugunan ang pagtaas ng demand ng pasahero sa rehiyon at higit na mapalakas ang koneksyon sa rehiyon sa mga national at international na destinasyon. At ito po yan mga sangkay. Hindi po yan chismis. Ayan po. Saan galing yan? Inquirer. Ayan Galing po yan sa Inquirer mga sangkay na balita. An existing airport named after former First Lady Imelda Marcos in Mati, Davao Oriental will soon undergo major rehabilitation and expansion to serve as another important gateway for business and tourism in this part of Mindanao. Maraming project ito mga sangkay. So, gaya ng sinabi ko, titingnan nyo lagi yung numero ng mga project. At siguro kung magagaling kayo sa math, magigets nyo doon na may mga magugulat ka, parang palaisipan mga sangkay. Teka lang. Lalong-lalo na po yung Maharlika Fund, di ba? Nako, napaka-mind-blowing din po niyan mga sangkay. Alam po natin yung term na ginamit ni Ferdinand E. Marcos. Yung Maharlika na yan, noon pa man ginagamit na po yan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Kita nyo yung mga Maharlika Highway, di ba? Kanya yan. Basta may something na mangyayari mga sangkay, na yan po ang abangan po natin ngayon. Kasi may mga ngayon, may mga project na nakakagulat. Na wala pong, hindi po back up by any foreign investor or wala pong loan. Galing po sa ibang mga private sector from international pero nag-i-exist mga sangkay. Yan po yung palaisipan, no? At hindi pa po natin mailalabas yan ngayon hanggat hindi po lumalabas ang pinaka-opisyal na information regarding dyan. Kapag nangyari ito, na lumabas na mga sangkay, ayan na. Diyan na po magkakaalaman yung mga naninira sa mga Marcos. I'm sure, no? I'm sure magugulantang po silang lahat mga sangkay sa mga malalaking project na ito at magugulat po sila. Tandaan nyo po mga sangkay, itong usapin sa ill-gotten wealth or Marcos wealth,
Malalim po na usapin yan, mga sangkay. At may connection po dito yung mga project na ginagawa ngayon dito sa Pilipinas. At kung maalala nyo, di ba may issue na lumabas na nagbenta daw po ng gold ang Marcos administration. Alam mo po, ang fake news sila dyan, nagdanakaw na ng ginto ang mga Marcos. Pero kung may alam ka sa word na Marcos Gold, Diyos mio marimar, hindi po Talyano Gold Marcos Gold, magigets yung mga sangkay ang ibig sabihin ng pagbebenta ng ginto. Well, abangan po natin itong mga malalaking project ngayon ni PBBM. Stress na naman po mga sangkay dito, yung mga DDS. But don't worry, kahit stress sila, naiinis man sila ngayon kasi marami pong lalabas na mga project pa. Okay lang. Ang importante, lumago ang ating bansa. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman at aral mga sangkay regarding po ito sa mga propesiya ng Biblia na nangyayari po sa panahon natin ngayon. Dito nyo lamang mapapanood yan sa Sangkay Revelation. Alright? So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all at panuorin nyo po yung mga content natin dito. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.